Ayun mga kapatid, I'm looking forward to this day. I'm looking forward to this day dito sa ating message for today. Last March 17, ang ating kapatid dito was admitted in the hospital to undergo a major operation. Karoon siya ng knee replacement. And from that time on, it was a period of great trial, great pain. It was physical battle, spiritual battle, mental battle, name it mga kapatid. It was, I would say, sinabi nga niya, it was one of the lowest points of his life. But by God's grace, after approximately 46 days, makakasama natin siya ulit dito. And he will stand here, mga kapatid, to preach the Word of God once again. Kaya napakapalad po natin, and I'm sure it's also a time wherein we were all united. We were united. Dahil probably kahit di man natin pinakita physically or yung harap-harapan yung pagmamahal, I'm sure each one, pagkaramihan sa atin ay pinag-pray natin siya, which is the most important thing. So without further ado, kapatid, let's welcome ang ating pastor. Be ready, be prepared. Fasten your seatbelt as you'll be swept from your feet. As you'll be hearing a powerful message from the Lord entitled, basahin po natin lahat-lahat, Knowing God Through Life. So without much further ado, I now welcome man of God, messenger of the Lord, our head pastor, Pastor Estelito Aguilar. Purihin po, Panginoon. Tunay nga na Diyos. At Lord po, magsimula po natin. Ito po ay buong pusong nakikiramay. And on behalf of the congregation, po ay nakikiramay sa pamilya po ni Sister Karen sa pagpanaw po ng kanyang butihing ama. Alam po natin na sila po ay nagpunta sa Amerika, sila mag-asawa ni Pastor Marvin a few days ago to visit their father. At siya po ay nagkaroon ng 4-stage cancer. Then, after staying with him for a few days, at sila po ay bumalik dito last 28 from Nevada, San Francisco, and Oakland. Then after 2 days, kumanong na po ito kanila. Magulang. Kaya, on behalf of the congregation, kami po buong puso nakikilamay sa pamilya po ng Sister Karen. At sila po nasa Pilipinas ngayon. Mga kapatid, napakaputo ng Diyos. Pasensya na po kayo sa ating boses. God is great. God is a holy God. I want to share, gusto kong mag-share ng mga bagay for the rest of the days during my confinement po, nasa ospital ako. Napakahirap kapag ikaw ay may karamdaman at kapag ikaw ay nakarate sa ospital. Sa edad kong ito, mga magulang at mga kapatid, ngayon lang na-confine ng ilang araw sa ospital at the age of 65. Ngayon lang po na na-hospital.
But nung ako po ay nagkaroon ng problema sa puso at angioplasty, ako po ay nag-stay ng 3 days lang sa hospital. Pati itong nakaraang buwan, ang daming pinagkita sa akin ng Panginoon. Every day, kung titingnan mo ang mga tao, kapag ikaw ay nasa ospital, labas-pasok sila, iba't ibang uri tao ang nakikita mo. Ikaw ay makakabuo ng sermon. Ikaw ay makakabuo ng sermon. So I have a lot of sermon in the prayer during my confinement. But I praise God. Itong aking karamdaman na hindi po naging sagabal upang muli po akong natira sa harapan to share the goodness of God. Mga kapatid, napakasarap ang nabubuhay. Nakasama mo si Kristo. Napakasarap sa isang tao na walang karamdaman. Mapalad po kayo. Mapalad kayo, mga magulang at mga kapatid. Sa oras na ito, wala kayong nararamdaman. Ang masasabi ko lang sa inyo, ingatan ninyo ang inyong sarili. Ingatan ninyo. Kapag meron na kayong nararamdaman, ano man yan, ipag-pray na ninyo sa Panginoon. Ito pong sinasabi ko, mga kapatid. Mahalin ninyo ang inyong katawan. Una sa lahat, i-offer ninyo sa Panginoon ang katawan na yan. Napakahirap. Katulad po nitong magulang ni tatay ni ama ni Sister Karen. I never met ang aking yumawang biyenan ni Marvin. I never met him personally since sila po'y nag-asawa sapagkat nasa Amerika ang kanilang magulang. Yung kanyang nanay siguro nasulyapan ko lang na ilang minuto. Until now, hindi ko pa rin sila nakikita. At ang kanyang nanay ay nasa Japan. Meron din karamdaman. At nandun din ang kanyang mga tiyan. But magpasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat kapatid, sabihin ko sa iyo, sa akin ito, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon. Ang pagmamahal ng Panginoon ay pangawakan po natin. Huwag tayong bibitiw. Mapalad ka sa oras na ito, ikaw ay naririto sa munting iglesia ng Panginoon. Munting simbahan na ito. Mapalad ka sa apong ito, ikaw ay naririto sapagkat mahal ka ng Diyos. Kaya kapatid, sa oras na ito, let's acknowledge the power of the Word of God. Kilalanin mo ang salita ng Panginoon. Or else, kapag hindi mo kinilala ang Diyos na nag-isa, na nasa langit, ikaw ay mapapaamak. Mapalad ka, ikaw ay nakarating sa oras na ito sapagkat ang message na ito ay para sa iyo. The title of this message is Knowing God Through Love. Matindi po ang message na ito. Kung sakaling kayo man po'y masasaktan sa aking message, let's accept it. Sapagkat tayo po'y binabago ng Panginoon. Mahal niya tayo. Kaya ang Panginoon patuloy po siyang nagbibigay ng paalala sa atin sapagkat ang Diyos ay malapit nang dumating. Malapit nang dumating ang Panginoon. Only this morning, brothers and sisters, habang kami po ay nananalangin na mag-asawa, naramdaman namin ang presensya ng Panginoon.
I thought I was not able to stand sa hapong ito. But by the grace of God, by the power of God, brothers and sisters, naramdaman ko po ang kamay ng Panginoon. Naramdaman ko ang presensya ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos, brothers and sisters. Kaya, magpatuloy po tayo. Huwag kang bibigay, kapatid. Huwag kang maging tamad sa gawain ng Panginoon. Amen. Kung hindi ka man nakakapag-attend sa mga ibang gawain, huwag kang manginayang sa 2 oras o 3 oras na pamamalagi mo dito every Friday. Huwag kang manginayang. Off mo yung mobile phone mo. Ibigay mo sa Panginoon ang oras na nalalabi para sa Kanya. Amen. Brothers and sisters, knowing God true love. Kapag hindi mo nararamdaman sa buhay mo ang tunay na pag-ibig ng Diyos, 100% hindi mo malalaman, hindi mo makikilala ang Diyos. Ang tinutukoy ko na pag-ibig, mga kapatid, hindi pag-ibig na nanggagaling sa tao, hindi pag-ibig ng tao, kundi pag-ibig mula sa Diyos. Ang pag-ibig ng tao, kapag wala nang makukuha sa iyo, pababayaan ka na. Ang pag-ibig ng tao, kapag wala siyang makukuha sa iyo, hindi ka kikilalanin na bilang kaibigan. Ang pag-ibig ng tao ay nagiging pabaya, but ang pag-ibig ng Diyos, kailanman ay hindi nagbabago. Ang pag-ibig ng Diyos ay nananatiling tapat. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kanya pababayaan. Kahit anong mangyayari sa iyo, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Yan ang kanyang pag-ibig na ibinuo sa atin. Siya ay naayag sa laman upang ikaw ay kanyang iligtas. Ikaw at ako at tayong lahat. Yan ang pag-ibig ng Diyos. And I hope this afternoon, brothers and sisters, mararamdaman mo ang tunay na pag-ibig na binigay ng Panginoon sa atin. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y magpasalamat at manalangin sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Salamat po, Panginoon! Salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago. Pag-ibig noon, ngayon at magpakailanman. Dakila ka, Panginoon. Patuloy po kaming magpapasalamat sa iyo araw at gabi. Ikaw lamang ang aming itataas aming buhay. Sa iyo lang po kami lalapit at magpasalamat. Salamat po sa apong ito sapagkat pinagkaloob mo po ang oras na ito para sa akin upang maipaayag ko po ang iyong Ebanghelyo. Dakila ka, Panginoon, and we acknowledge your presence sa aming kalagitnaan. Kung wala ka, Panginoon, walang saysay ang gawain na ito. Salamat po, Panginoon, sapagkat ayon sa iyong mga pangako, hindi mo kami iiwanan at ni pababayaan man. Kaya naririto po kami, Panginoon, kaabagan mo po ang bawat isa. Kayo po magpagaling sa lahat ng may sakit at kalandaman. Nawa, Panginoon, maramdaman nila ang iyong dakilang pag-ibig. Sa apong ito, Amang Diyos, salamat po, Ama. Salamat po. Sa natatayang pangalan mo lamang. In Jesus' name, Amen. Amen. In the book of 1 John, chapter 4, verse 7 and 8, ang sabi po dito, mga minamahal, ito ay para sa atin, sa ating mga mananampalataya. Mga minamahal, mga ibigan tayo sa isa't isa. Sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos.
sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Mga magulang at mga kapatid, kung titingnan po natin ang ating kapaligiran sa mga panahon na ito, ang mundo ay magulo. Sa mundong ito ay sari-saring problema ang nakikita po natin. Maraming mahirap na naaapi. Mga mayayaman, lalong yumayaman. Amen. Hindi ko nababanggitin, mga magulang at mga kapatid, sa apong ito, ang ilang mga lugar sa atin na lang, sa ating bansang Pilipinas. Ano pong nakikita natin? Ano pong nababalitaan natin sa ating bayan? Sari-saring kriminalidad. Sari-saring mga bagay na nangyayari. At lalo na po, ngayon ay nalalapit na ang eleksyon. Patayan, tambangan, mga magulang at mga kapatid. Ilang araw lang, isang military bakit nakatakas, siya'y nasa MDI. Sa buwatan. Kaya anong nangyayari po sa ating bansa ngayon, mga magulang at mga kapatid? Nandiyan ang salot. Nandiyan ang bagyo. Nandiyan ang lindol. Illegal logging, very rampant, brothers and sisters. Hold up, carnapping. Amen. Nakakalungkot, mga magulang at mga kapatid. Kung titingnan po natin, ang tao ay patuloy na gumagawa ng kasalanan. Anong dahilan? Sapagkat wala siyang pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Hindi niya nakikilala ang Diyos. Ito ang dahilan, kaya patuloy sila sa kasamaan. Yan ang problema ng ating bansa. Hindi lang ang ating bansa, kundi ang iba't ibang bansa sa mundong ito, mga magulang at mga kapatid. Amen. So, napakatindi ang ginagawa po ng tao. Ang kasamaan hanggang ngayon, simula't simula, hanggang sa mga oras na ito, ang kasamaan ng tao ay patuloy. Kaya anong sabi ng Panginoon? In the book of Genesis, chapter 6, verse 5, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. At ang buong aka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Amen. Totoo po yan. Ang laging iniisip ng tao, lalong-lalo na yung hindi nakakilala sa Diyos, ay pawang masama parati. Amen po ba? Anong dahilan? Sapagkat wala silang, hindi nila nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos. Hindi nila nakikilala ang Diyos. Yan ang nangyayari, mga magulang at mga kapatid. Amen. Ano ang naramdaman ng Diyos sa tao? In next verse. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Naglib ang Panginoon, naglib ang kanyang puso. Brothers and sisters, dahil sa kasamaan na ginagawa po ng tao. Kaya nakakalungkot, mga magulang at mga kapatid, ang isip ng tao hanggang ngayon ay is very polluted. Amen. Kahit nasa church ang tao, mga magulang at mga kapatid, they cannot concentrate to listen on the Word of God. Kung ano-ano ang pumapasok sa kanyang isip, yan po'y totoo, mga magulang at mga kapatid. Amen. Ano ang sabi po ng Biblia in the book of Genesis 6:7? At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang
sa ibabaw ng lupa. Ang tao at gayon din ang hayop. Bakit nasabi ng Panginoon ito? Sapagkat nakita niya ang kasamaan ng tao. At ang mga umuusad at ang mga ibon sa impapawid, sapagkat pinagsisisihan ko, ang sabi ng Panginoon, na aking nilalang sila. Amen. So kung babasahin po natin ito, mga magulang at mga kapatid, nagiging matindi na ang galit ng Panginoon sa tao. Amen. Bakit nasabi ng Diyos ang bagay nito? Dahil sa kasalanan na patuloy na ginagawa ng tao hanggang sa mga panahon na ito. Masama ang isip at puso ng tao. Amen. Wala sa kanila ang tunay na pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Diyos, next verse, datapwat, si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Brothers and sisters, during that time, si Noe lang ang nakitang ng Diyos na isang matuwid. Amen. Kaya mga magulang at mga kapatid, ito po'y panahon ng pagbabago. Amen. Panahon ng pagbabago. Si Noah lamang, only Noah found grace in the eyes of the Lord. Mapalad po si Noah sapagkat siya po ay obedient. At nakita ng Panginoon, ang tao ay masyadong polluted ang kanyang kaisipan. Amen. So, in-reserve ng Panginoon si Noah at ang kanyang sambahayan. Amen. Amen. But after several years, mga magulang at mga kapatid, ayon po sa nasusulat, bumalik na naman ang dating simple nature ng tao na masawol pa sa dati. Amen. Masawol pa sa dati. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Amen. Anong nangyari? Anong nakita ng Panginoon? In the book of Genesis chapter 19, nagkaroon ng immorality. Nagkaroon ng wickedness. Nagkaroon ng kalaswaan. At ito po'y nakita ng Panginoon, mga magulang at mga kapatid. Babae sa babae nagtatalik. Lalaki sa lalaki nagtatalik. Yan ang kasamaan na nakita ng Panginoon. Kaya ang ginawa ng Panginoon, pinasak niya ang Sodom at Gomorrah. Dahil sa sobrang sama ng tao. Amen. Marumi ang isip ng tao. Amen. Si Lot lang ang kanyang dalawang anak ang naligtas. Kaya brothers and sisters, sa apong pong ito, sa message na ito, makikita po natin, mararamdaman po natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Tayong lahat, mga magulang at mga kapatid, alam po natin ang present situation ng buhay natin ngayon. Amen. Alam natin ang ating kapaligiran. Lalong-lalo na po dito sa bansang ito. Very rampant ang mga terorista. Araw-araw, yan ang ginagawa nila. Amen. Anong nakikita natin? Maging sa atin, sa mga government sector, mga magulang at mga kapatid, nandun yung corruption, nandyan ang anomalya.
mga magulang at mga kapatid. Sa mga private offices, nandiyan ang harassment, sari-saring kriminalidad ang nangyayari. Sa mga schools, nandiyan ang mga corrupt teachers, nandiyan ang mga corrupt na principals, mga magulang at mga kapatid. Kaya ang mundo ay napakagulo. Amen. Even now, lalo na sa loob ng churches, hindi lang sa labas, even inside the church of God, mga magulang at mga kapatid, nakikita natin, nandyan ang mga corrupt na pastors, nandyan ang mga corrupt na priests, nandyan ang mga corrupt na leaders, mga magulang at mga kapatid. Anong nakikita po natin ngayon? Hindi na sapat sa kanila yung manguna sila sa kanilang organization, religious organization. Anong nakikita natin sa mga leaders na yan? Kung pwede lang, umabol sila ng senador o gobernador o maging presidente, yan ang ginagawa nila. Anong sabi ng Biblia? You cannot serve two masters at the same time. Pero anong nakikita po natin ngayon? Ang tao, masyadong gama. Amen. Hanggang ngayon, brothers and sisters, anong reason? Sapagkat man's mind is very polluted. Yan ang problema po natin. Amen. Yung simple practices ng tao ay hindi nawawala. Why? Sapagkat hindi niya nakikilala ang tunay na Diyos. Kaya ang mundong ito ay wala ka nang makikitang tunay na pag-ibig. Hindi ba ninyo napapansin, mga magulang at mga kapatid? Noong unang panahon, way back in 1950s, in 1960, ayan si Sister Aida, kapag nagluto ka, brothers and sisters, halos mga kapitbahay mo, natitikman nila ang linuto mo. Nandun ang bigayan, brothers and sisters. Subalit ngayon, ay wala na. Anong nangyayari ngayon? Kahit kapitbahay mo, hindi mo nakikilala. Amen. Alam po ninyo kung saan nagsisimula ito. Sa mismong tahanan natin. Kapag ang tahanan ay hindi nila kilala ang tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Brothers and sisters, 100%. Anong nangyayari ngayon? Magkakapatid, nag-away-away. Kung minsan, pinsan buo mo, hindi ka na niya kilala. Pamangkin mo, hindi ka na niya kilala. Yan po ang na nangyayari ngayon. Kailan lang, bago po pumunta sa Amerika, si Pastor Marvin, tinawagan ko ang aking mga pamangkin doon. Sila'y nasa Sacramento. Sila'y nandun sa malapit sa San Francisco. Ang sinabi ko sa kanila, tawagan ninyo ang iyong mga pinsan. Darating sila. Wala. Umuwi sila, walang contact, brothers and sisters. Yan ang isa sa mga kasamaan na nangyayari. Nakakalungkot, brothers and sisters. Maging sa mag-asawa, anong nangyayari? Nandun yung misunderstanding lagi. Kaya napakagulo ng isang taanang na walang tunay na Kristo. Kung ang nakikilala mong Kristo, yung Kristo na nakapako sa krus hanggang ngayon, ay hindi mo mararamdaman ang pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos ay wala na sa krus. Ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay kasama po natin. Kaya dapat ang Diyos siyang manguna sa buhay po natin, mga magulang at mga kapatid. Kaya nakakalungkot. Amen. Maging sa loob ng church, ilan lang yung nagiging active sa gawain. Mabilang mo, brothers and sisters. Yan ang mga non-seasonal Christian. Kahit bumabagyo, nandyan sila sa gawain. Kahit anong panahon, nandyan sila sa gawain. Walang sunstorm na pipigil sa kanila. Nandyan lagi sila sa gawain, mga magulang, mga kapatid. Subalit, ang mga iba, nasaan sila? Nasaan?
Amen. Amen. Anong dahilan? Sapagkat nasa kanila ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Amen. Kaya ang sabi po ni Paul, next verse, ang sabi niya in 1 Corinthians 13, kung ako'y magsalita ng mga wika, ng mga tao, at ng mga ngangkya, datapat wala akong pag-ibig, ikaw ay katulad, ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na maalingaw lamang. So, napaka-importante po ang pag-ibig ng Diyos. Ang tinutukoy ko, brothers and sisters, ito po ang pag-ibig ng Diyos. Dapat bawat Kristiyano, taglayin po natin ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po kumukupas. Amen. Kapag dumadanas ka ng persecution sa mga tao, wala kang nararamdaman na puot sa kanila. Wala kang nararamdaman kundi pag-ibig. Sasabihin mo, Panginoon, patawarin mo sila. Sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Walang pag-iiganti. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Sinampal ka sa kanan at ibibigay mo ang kaliwa. Yan ang pag-ibig ng Diyos, brothers and sisters. Hindi pag-ibig ng tao. Next verse. At kung magkaroon ako ng kaloob na pangungula at maalaman ko ang lahat ng mga iwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupat mapalipat ko ang mga bundok, datapwat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Amen. Nasaan ang pag-ibig, brothers and sisters? So, the love of God is powerful. Makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos. Kahit tumutulong ka sa mga nangangailangan, sa mga mahirap, brothers and sisters, kung wala kang pag-ibig na nanggagaling sa Diyos, ikaw ay walang kabuluhan. Amen. Kaya napakalaga po sa atin ang pag-ibig. In next verse, at kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig, ay walang pakinabang sa akin. Amen. Totoo po yan, brothers and sisters. And I hope bawat isa sa atin magkaroon ng tunay na pag-ibig mula sa Diyos. Brothers and sisters, I want to tell you this afternoon, that's a part of the blessing of God. Kapag ikaw may taglay na pag-ibig na nagmumula sa Panginoon, ang blessing ng Panginoon ay walang patid. Ikaw ay mananagana, hindi ka magkukulang. And that's the part of the love of God sa buhay po natin. Amen. Next verse. Datapat ngayon nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya sa lahat ng mga churches, ito po ang wala. Mapalad po tayo. Mapalad po tayo sa munting church na ito. At napapansin ko, nandyan po ang pag-ibig ng bawat isa. Nandyan ang pagmamaalan ng bawat isa. Mapalad po tayo, brothers and sisters. Kaya ako nasabi ito, brothers and sisters, for the past so many days, na wala po kaming mag-asawa dito, nakita ko na hindi ninyo pinabayaan ang gawain ng Panginoon. Nakita po namin kung paano po kayo nagtulong-tulong upang may sa katuparan o may pagpatuloy ang gawain ng Panginoon.
Amen. Kaya napakalaga po, brothers and sisters, kung taglay po natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Tingnan natin noong unang panahon. During the creation, amen. During the creation, brothers and sisters, ang Arden, the Garden of Eden, ay napaka-tahimik. It is a very peaceful place. A place full of love. Amen. In every corner of this garden, nandun po yung pag-ibig ng Panginoon. Bakit? Sapagkat, ang sabi ng Biblia, kung saan naroon ang Espiritu, nandun yung kapayapaan. Amen. Wherever the presence of God is, the love is there. Without the presence of God in yourself, brothers and sisters, the love of God is not in you. Kapag wala ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, brothers and sisters, wala sa iyo ang Diyos. Wala sa iyo ang presensya ng Panginoon. Amen. Kaya si Adan at Eva, brothers and sisters, nung hindi pa sila nagkasala, ang Arden na ito ay punong-puno ng mababangong mga bulaklak. Amen. But when Adam sinned, nung siya po'y nagkasala, mga magulang at mga kapatid, nawala ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Ganon din po sa buhay po natin ngayon. Every time we commit sin, nagigrit po ang Panginoon sa buhay po natin. Amen. Kaya ngayon, anong nangyayari? Ang mundong ito ay nawala ang pag-ibig ng Diyos. Ang tao ay nagkanya-kanya. Amen. Nagkaroon ng sudden change. Nagkaroon ng biglang pagbabago ang tao. Nagkaroon ng biglang pagbabago ang buhay ng tao. Nagkaroon ng biglang pagbabago ang bawat activities na ginagawa ng tao. Nagkaroon ng pagbabago ang environment ng tao. Everything is changed, brothers and sisters. Tingnan mo ang ating bayan, lahat ng mga bundok ay kalbo na. Amen. Imagine, pati yung mga lupa, pinagbibili nila sa Taiwan. Sinasakay sa mga barko, brothers and sisters. So very rampant ang nangyayari, kasamaan na nangyayari po sa mundong ito. Amen. In next verse, tandaan po natin, paalala ng Panginoon ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen. So, sa mga panahon na ito, ano po ang pumapasok? Next verse. Tingnan po natin. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang pita ng laman, at ang masasamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ito po ang kalaban ng tao. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Amen. Pumasok ang pita ng laman. Naniniwala po ba kayo? Pumasok ang pita ng laman, mga magulang at mga kapatid. Pumasok ang fornication. Pumasok ang adultery.
pumasok ang immorality. Amen. Why? Sapagkat wala ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Kaya kapag nandyan yung pag-ibig ng Diyos, walang adultery, walang fornication, brothers and sisters. Amen. Amen. Sapagkat ang nangyayari, wala pag-ibig ng Diyos sa tao. Kaya, tayong mga Kristiyano, brothers and sisters, it's time to wake up. Panahon na po upang tayo po'y gumising. Panahon na upang tayo po'y gumising sa katotohanan. Amen. Panahon na upang tayo po'y gumising sapagkat malapit na dumating ang Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, kapag ang boyfriend mo, tandaan mo, niyaya ng ganito, hindi kanya mahal. Umiwas po tayo sa mga panahon na ito. Yan ang lust of the flesh. Ang lust of the flesh, siya ang laging nasa isip ng tao. At kung mahal ka ng tao, kailanman hindi kanya gagalawin. Tandaan po natin yan. If man respect you, mga magulang at mga kapatid, babae o lalaki, he will not touch you. Why? Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nagmamanifest sa Kanya. Kaya mga magulang at mga kapatid, panahon na upang samantalayin po natin ang oras. Amen. Anong nangyayari sa mga panahon na ito? Anong nangyayari? Lalo-lalo na po sa mga kabataan. Imagine, 8 years old, 9 years old, ang dami na niyang nalalaman. Yan ang takbo ng panahon, mga magulang at mga kapatid. Amen. Ito ang nagiging trend ngayon. Amen. Anong sasabihin ng lalaki? Kung mahal mo ako, ibigay mo. Kung hindi mo ako mahal, iiwanan kita. Yan ang nangyayari. Maraming bagay, mga magulang at mga kapatid, na nangyayari sa panahon na ito sapagkat wala ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Amen. Alam po ninyo, mga magulang at mga kapatid, we can measure the love of God sa magitan po ng purity and spiritual. Amen. It means hindi makalaman. Hindi makalaman. Amen. Kaya kung may pag-ibig doon, hindi magkakaroon ng adultery. Kung may pag-ibig tayo na nagmumula sa Diyos, we cannot commit adultery, brothers and sisters. Kaya nangyayari po ang mga ganitong mga bagay sapagkat wala ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Huwag mo nang gawin na sirain mo yung pamilya ng isang tao. We have to respect each other. We have to live na kasama natin ang Diyos sa ating buhay. Kaya mga magulang at mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi naninirang, kundi nagbubuo.
Tandaan po natin yan, mga magulang at mga kapatid. Kaya lahat ng paraan ay dapat gawin po natin, lalo na sa mga kaibigan po na nawawala sa Panginoon. We have to look after them. Yung mga kaibigan natin, brothers and sisters, na nawawala sa Panginoon, hanapin po natin sila, panahon na, upang sila po'y lapit sa Panginoon. Amen. Yan ang last of the flesh. Ano pang kalaban ng mundong ito? The lust of the eyes. Amen. Ito po'y very rampant ngayon. The lust of the eyes. Majority sa ugali ng tao ay materialistic. Even sa mga Christians, marami pa rin pong materialistic. Kung minsan kahit nakikinig ng salita ng Panginoon, nandyan sa tabi niya ang mga mobile phone na yan. Nakikinig siya ng messages. At the same time, siya po yung nakikipag-text. Yan ang tao, brothers and sisters. They cannot spend the whole time for hearing the Word of God. Amen. Hindi pa sapat sa kanya na siya nagkaroon ng isang mobile. Gusto niya tuwing may lalabas na modelo. Ito po yan, brothers and sisters. Amen. Totoo yan. Kaya ko, hanggang sa edad ko ito, mga mobile phone ko, puro analog. Sapat na yung mga text ko, ang aking iba ay meron kaming komunikasyon. Amen. Kung minsan, bawat makita ko, may hawak-hawak ng mobile phone, pag ganun-ganon, pag ganun-ganon. Pati tuloy ako, kapag nahawak ko yung analog ko, nakaganon din ako. Amen. Nakakatuwa. But sometimes, hindi natin alam mali yung ginagawa natin. Pumunta ka sa mall, bawat makita mo, nakayuko. Amen. They are materialistic, brothers and sisters. Iniisip natin, brothers and sisters, tama ang ginagawa po natin. Kung minsan, yan po ay nagiging dahilan. Kaya hindi tayo nakakalapit sa Diyos, hindi tayo nakakapag-pray sa Diyos. Yan ang dahilan. Aminin lang po natin. Nawawala yung pag-ibig ng Diyos. Kung minsan nakikipag-usap ka sa pastor mo, patuloy ka pang gumagano. Totoo po yan, mga magulang at mga kapatid. Hindi natin alam, may apekto sa spiritual life po natin ang mga bagay na yan. Amen. Amen. Bakit nagkakaroon ng maraming maldapper? Bakit nagkakaroon ng maraming mga carnapper, brothers and sisters? Because they are materialistic. Bakit nagkakaroon ng dapper corruption sa gobyerno? Because these people are materialistic, brothers and sisters. Gusto nila, maangkin nila ang lahat ng kanilang ninanais. Yan ang mga dahilan sapagkat wala silang pag-ibig mula sa Diyos. Kaya kapag nasa atin ang pag-ibig ng Diyos, kontento na tayo sa buhay natin. Imagine, hindi ka nangangailangan. Laging sapat ang binibigay ng Panginoon sa atin. Yan ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos, brothers and sisters. Hindi tayo nagiging bil mo ko. Gusto ko yan. Bili mo ako niyan. Amen. That's the last of the eyes. And lastly, the pride of life. Dito po tayo bumapaksak. Kapalaluan sa buhay. Amen. Kung titingnan mo ang mga record sa loob ng mga korte,
o sa husgado. Kung pag-aaralan mo bawat cases, brothers and sisters, one of the reasons sa mga cases na yan ay pride. Pride. Walang gustong matalo. Lahat sila ay tama. Anong makikita mo? Puro mga divorce, puro mga annulment. Hindi magkasundo. Mag-asawa hindi magkasundo because of pride of life. Yan ang halos kadailanan. Walang humility. Walang pagpapakumbaba sa isa't isa. Amen. Why? Because of pride. Laging merong misunderstanding. Walang peace. Walang namamagitan. Walang peacemaker. Why? Sapagkat wala ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Kaya kung taglay po natin ang pag-ibig ng Diyos, brothers and sisters, tayo mismo ay nagiging peacemaker. Amen. Walang marunong magsabi ng, I'm sorry. Mali ako. Wala. Lahat sila, brothers and sisters, ay may pride. Amen. Yan po yung noong pampanahon yan. Kaya pag nag-counsel ka sa mga mag-asawa, anong laging naririnig mo both sides? Kasi pastor, siyang may kasalanan. Sabi ng lalaki, kapag tinanong mo yung babae, pastor, siya po'y sinungaling, siyang may kasalanan. Totoo po yan. Walang gustong umamin. Hindi po ba? Walang gustong umamin kapag nagkamali siya. Walang gustong umamin. At ito po, hindi lang ngayon. Way back, nung unang panahon, nangyari na po ito. Anong nangyari? Paano po nangyari ito? Next verse. In Genesis chapter 3, tingnan po natin. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa alamanan sa kulimlim ng araw. At nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoon. Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa alamanan. Next verse. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, Adan, saan ka naroon? Tinawag si Adan. At sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa alamanan. At ako'y natakot, ang sabi ni Adan, sapagkat ako'y ubad at ako'y nagtago. Verse 11. At sinabi niya, sinong nagsabing sa iyong ikaw ay ubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kanin? Ang sabi ng Panginoon kay Adan. So anong nangyari? Anong nangyari? Verse 12. Eto na. At sinabi ng lalaki, kasi ang babaeng binigay mong aking kasamahin, ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. Nagturo ng lalaki. Panginoon, kasi yung babaeng binigay mo sa akin, siyang nagbigay yan upang aking kainin. Anong sabi ng babae? Next verse. At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong yung ginawa? At sinabi ng babae, dinaya po ako ng ahas at ako'y kumain. Nagturo na naman ng iba. Mabuti ang ahas, hindi na nagturo. Amen. So, nangyayaring yan, mga magulang at mga kapatid, ever since from the beginning, hanggang ngayon, yan ang simple nature ng tao. Why? Sapagkat nawala ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Nawala ang pag-ibig ng Diyos. Wala. Maging sa paggarap natin sa mesa, kumain, hindi man tayo nakakapanalangin. Hindi po ba? Why? Sapagkat unti-unting nawawala ang pag-ibig ng Diyos. Kaya kung nasa atin ang pag-ibig ng Diyos, araw-araw, brothers and sisters,
Bago ka umarap sa pagkain, nandun yung pasasalamat. Nandyan yung pasasalamat sa may kapal na siyang nagkaloob sa biyayang yan. Ba't ang nakakalungkot? Nalaman mo na yung kunti mo, tsaka ka lang magpasalamat. Amen. Kung minsan nagpapasalamat kayo, kaya mo, halatang-halata na siya. Amen. So if we acknowledge the love of God sa buhay po natin, brothers and sisters, sinong masaya? Ikaw din. Ikaw. So, ang tao nakikita po natin, ang daming excuses. Ang tao nakikita natin, ayaw umamin sa kanyang pagkakamali. Yan ang isang nakakalungkot sa loob ng tahanan. Nagtuturuan tayo. Ayaw ng Panginoon ang ganitong mga bagay, brothers and sisters. Amen. Kasi pastor, sinaktan niya ako kaya ako nagawa yan. Pinapaliwanag ko lang, pastor, sinampal niya ako. Kaya ako gumanti. Di ba ganon ang nangyayari? Hindi po ba ganon? Kapag sinaktan ka, lagi kang gumaganti. Tandaan mo, brothers and sisters, si Kristo, pinagdula-dula siya, sinaktan siya, sinampal siya. Sinisiba tayo ng Panginoon. Sinumbatan ba tayo ng Panginoon? Hindi. Amen. Sapagkat kay Kristo lamang matatagpuan ang ganitong pag-ibig. Siya'y naghirap sa bundok ng Kalbaryo. Wala siyang sinisi. Siya'y Espiritu. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, siya'y naayag sa laman upang ikaw at ako ay kanyang iligtas mula sa kasalanan. Subalit, saklat na ito, mga magulang at mga kapatid, walang sinisi ang Panginoon. Hindi niya tayo sinumbatan. Walang sinabi sa ang Diyos na ikaw ay aking iniligtas. Kaya magulang at mga kapatid, kailan kaya natin gawin ng Diyos ay siyang manguna sa loob ng ating tahanan? Amen. Ang tunay na may pag-ibig mula sa Diyos ay hindi tinitingnan kung sino yung mali o tama. Tandaan po natin ito, mga magulang at mga kapatid. Ang tunay na umiibig, ang nasa puso, ay nandun yung kapayapaan. Amen. Nandun yung laging sinasabi, sweetheart, mag-reconcile tayo. Mag-usap tayo, magkasundo na tayo. Amen. Amen. Hindi nyo napapansin ngayon, ang daming lupot na mukha sa tao dahil walang pag-ibig ng Diyos. Titingnan mo kapag wala ang pag-ibig ng Diyos sa isang tao, lukot na lukot ang kanyang mukha, parang chicharong bulaklak. Amen. Opo, kay ba? Kapag nasa atin ang pag-ibig ng tao, ang manifestation ng gagaling kung sa loob. Alam na alam mo ang Kristiyano. Sabihin ko sa inyo, alam na alam mo ang Kristiyano. Sa mukha pa lamang, sa panlabasan pa lamang, makikita mo na ang tunay na Kristiyano, mga magulang at mga kapatid. Amen.
Kaya kapag sa loob ng tahanan, wala ang pag-ibig ng Diyos, ay parang nasa impyerno tayo. Totoo po yan. Parang tayo nasa impyerno kapag wala ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Kaya mga magulang at mga kapatid, sa hapon pong ito, kapag ang pag-ibig ng Diyos, subukan ninyo, ay nasa tahanan, kahit ano yung ulam mo, masaya ka. Kahit ang mesa mo ay punong-puno ng 555, puno ng ligo, masaya ka. Totoo yan, brothers and sisters. Tingnan mo, kahit kumain ka ng Big Mac, kumain ka ng masarap na pagkain kung wala ang pag-ibig ng Diyos, wala kang kasiyahan. Totoo po yan, brothers and sisters. Totoo po ang sinasabi ko. Sapagkat ito po'y nararanasan po namin. Amen. Hindi nawawalan ng pagkain ng mesa mo. Ang refrigerator mo, laging puno. Totoo po yan, brothers and sisters. Kaya simula ngayon, gawin po natin ang pag-ibig ng Panginoon siya mag-aari po sa atin. At bilang pangwakas, brothers and sisters, tandaan po natin. In next verse, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapaamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayaw ba natin yan, brothers and sisters? Sumampalataya tayo kay Kristo Jesus. Amen. Upang magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Anong sinabi sa 1 John 3:16? Tandaan po natin yan. John 3:16 and 1 John 3:16. Dito nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang sarili, ang kanyang buhay dahil sa atin. Siya'y nagkatawan, naayag sa laman upang ibibigay niya ang kanyang buhay dahil sa atin. At nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Yan ang pag-ibig ng Diyos, mga magulang at mga kapatid. Dapat ipakita po natin ang tunay na pag-ibig na ito sa mundo nito. Hanggat may oras, mga magulang at mga kapatid. Bakit? Pag-ibig ang kailangan nating ipakita. Bakit? Ang sabi po ng Biblia, dito po tayo magwawakas. Analyze po natin ito, mga magulang at mga kapatid. Tumingin po tayo dito. Ito po'y maliwanag na paalala ng Panginoon. Kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, tayo'y sinungaling. Ay sinungaling. Amen. Amen. Kapag sinasabi mo na ikaw ay maka-Diyos, ang dami mong kaaway, ikaw ay sinungaling, ang sabi ng Panginoon. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakikita? Amen. Kung hindi mo kayang mahalin ang iyong kapatid na nakikita ng iyong dalawang mata, paano mo masasabi na mahal mo ang Diyos na hindi mo makikita? Simple lang yan, brothers and sisters. So, diyan po tayo umawa. Yan po ang gawin natin na stand sa buhay po natin. If we love God, dapat kaya natin mahalin. Kung hindi mo kayang mahalin yung tao na nakikita mo na yan, nakikita mo na si Brother John, hindi mo pa kayang mahalin, paano mo masasabi sa akin na mahal mo ang Panginoon? Next verse. At ang utos na itong mula sa Kanya ay nasa atin, na ang umiibig sa Diyos ay dapat umibig sa Kanyang
kapatid. Amen. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, God is a Spirit. Amen. Invisible siya. Hindi natin siya nakikita. Amen. Kung hindi mo nakikita, paano mo alam na may Diyos? Paano mo alam na may Diyos? Brothers and sisters. Sinasabi natin lagi, Jesus is alive. Di mo ba? Kung minsan sumasayaw ka dito, Jesus is alive. Si Jesus ay buhay. Ngayon, patunayan mo sa akin kung paano may Diyos. Because may healing. Patunayan mo sa akin, brothers and sisters. Amen. Kung gusto mong patunayan sa akin na may Diyos, dapat makita ko muna ang manifestation sa iyo. And I can believe that you believe in God. Anong manifestation, brothers and sisters? Mamuhay ka na kasama mo ang Diyos. Mamuhay ka na kasama mo ang Diyos. And then, ako'y naniniwala na kilala mo ang Diyos. Amen. Sino bang nakakilala sa Diyos? Itaas ang kamay. Sino bang nakakilala sa Diyos? Tayo lahat, kilala natin ang Diyos. Kung kilala natin ang Diyos, brothers and sisters, simula ngayon, sabi ng Biblia, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Kayo ang asin ng sanlibutan. Amen. Dapat ang asin na yan ay manatili sa atin. Ang ilaw na yan ay manatili po sa atin. Amen po ba? Maliwanag po ba ang message? Kaya ngayon, mga magulang at mga kapatid, the first thing na dapat natin gawin, amen, walang imposible sa Diyos. Amen. Walang imposible. Kanina po, bago ako tumayo dito, napakasikat ng pa ako. But now, wala akong nararamdaman. Wala akong nararamdaman, brothers and sisters, because God's great. God is alive. Buhay po ang Panginoon. Tandaan po ninyo, merong Kristo na muling babalik. Meron pong Kristo na makikita po natin na mukha. Meron pong Kristo na magliligtas sa iyo, tandaan. Kaya kapatid, magpatuloy ka. Huwag kang manginayang. Every Friday, kung may time ka, patuloy kang makinig sa salita ng Panginoon. Ang sabi sa Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing, and hearing, and hearing the Word of God. Amen. Nawa kapatid, ang biyaya at pagmamahal ng Diyos ay manatili po sa inyong lahat. Nawa ang pag-ibig ng Diyos ay manatili, hindi lang sa inyo, but kundi maging sa mga sambahayan ninyo na malayo sa inyong piling. Nawa ang kaligtasan siyang mag-ari sa bawat sa inyo sa hapong ito. Tayo po'y tumayo. Sino